Dito po sa mundo ng cryptocurrency, ang tamang timing ay maaari pong maging daan para sa malaking kita o pagkalugi. Ayon po kay Ginoong Velo Maxi, isa po siyang kilalang crypto analyst, may 7 mahalagang kaganapan or event na dapat daw nating hintayin bilang mga XRP holders bago po natin isaalang-alang o ang pagbebenta ng ating mga XRP holdings. Kaya yan, sa video na ito ay atin pong ipapaliwanag kung bakit mahalagang malaman ang mga ito at kung paano po maaapektuhan ang halaga ng XRP sa market dahil sa mga kaganapang ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisa na po natin ang 7 mga bagay na dapat po nating hintayin bago raw po tayo magbenta ng ating XRP holdings. Unang-una ay ang launching po ng Ripple RLUSD stablecoin. Yan, at na-launch na po ito nitong mga nakalipas lamang na araw. Ang unang milestone po na binanggit ni Ginoong Maxi ay ang launching ng RLUSD, ang stablecoin ni Ripple. Ang stablecoin na ito ay may malaking potensyal na magpabuti ng liquidity kay XRP at magpalakas po or mapalakas ang paggamit nito sa cross-border payments. Bagamat kasisimula pa lamang nito, positibo po ang pananaw ng maraming eksperto na magiging positibo po ang pananaw ng mga eksperto sa magiging epekto nito sa presyo ni XRP sa hinaharap. Yan, ang pangalawa ay ang pagbabalik ni Pangulong Donald Trump. Yan, bilang pangalawang beses na pangulo ulit ng bansang US. Ayan, ang tagumpay po ni Pangulong Trump sa nakaraang halalan ay nagbigay ito ng pag-asa sa crypto community. Ang kanyang pagbabalik sa opisina ay inaasahang pong magdadala ng mas malinaw at pro-crypto na mga regulasyon. Kapag naging paborable po ang regulatory environment, malaki ang posibilidad na tumaas ang tiwala ng mga tao kay XRP. Ayan. Pangatlo ay ang pag-alis po ni Ginoong Gary Gensler bilang SEC chairman. Ayan. Ang announcement po ng pagbibitiw ni Ginoong Gary Gensler, ang kasalukuyang pinuno ng SEC, ay isang malaking balita para sa XRP community. Si Ginoong Gensler ay kilalang kritiko ng cryptocurrencies, kabilang na po si XRP. Sa pag-upo ni Ginoong Paul Atkins, na isa pong pro-crypto na leader, inaasahan na mas magiging magaan ang regulasyon para kay XRP at maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Ayan, ang pang-apat, ayan, ay ang pagtatapos po ng legal na labanan ng Ripple at saka SEC. Bagamat nilinaw po ng korte ang legal na katayuan ng XRP, nananatili pa rin ang apela ng SEC. Ngunit ayon po kay Ginoong Maxi, posibleng magtapos na ang kasong ito kapag pumasok na ang bagong liderato sa SEC sa ilalim po ng administrasyong Trump. Kapag natapos po ito, maaring bumalik ang kumpiyansa ng mga investors at mas lalong tumaas ang presyo ni XRP. Ayan. Panglima ay ang pagdating or pagsapit po ng altcoin season. Ang altcoin season ay panahon kung saan ay mas mabilis. Ayan, kung saan ay mas mabilis ang paglago ng presyo ng mga alternative cryptocurrencies tulad po ni XRP kaysa kay Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Maxi, ito ay posibleng mangyari kapag bumaba ang Bitcoin dominance sa market, kung saan ay kasalukuyang nasa 57%. Ang ganito pong sitwasyon ay maaring magdala ng malalaking kita sa mga XRP holders. Yan, pang-anim ay ang malalaking pakikipag-partnership ni Ripple sa mga bangko. Malaki po ang posibilidad na mag-announce ang Ripple ng pakikipag-partnership sa isang malaking institutional finance. Kapag nangyari po ito ay tataas ang tiwala ng market kay XRP at magdudulot po ito ng mas mataas na demand at presyo para kay XRP. Ang Ripple ay kasalukuyan pong may aktibong collaboration sa iba't ibang mga bangko at financial institutions para palawakin ang paggamit po kay XRP.
Yan ang panghuli, yan pang-pito at ang panghuli ay ang approval ng XRP ETF. Ang posibilidad na maaprubahan po ang isang XRP Exchange Traded Fund o ETF ay isa sa pinakamalaking kaganapan na inaabangan po ng mga investors. Kapag maaprubahan po ito, dadami ang institutional investors na papasok po sa market na XRP, kung saan ay maaring magpataas ng presyo nito ng husto. Ang Bitcoin ETF halimbawa ay nagdulot po ng pag-akyat ng presyo ni Bitcoin mula $40,000 patungong mahigit $108,000. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Ayan, ang kaalaman tungkol sa mga ganitong kaganapan ay napakahalaga. Ang Pilipinas ay isa po sa mga bansa kung saan ay mabilis ang pag-adapt ng cryptocurrencies. Kaya't marami pong mga Pinoy ang maaring makinabang kung maghihintay po ng tamang panahon sa pagbebenta ng kanilang XRP. Kaya sa halip po na magpadala sa takot o hype, ang tamang diskarte po ay maaring magbigay ng mas mataas na kita. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang payo po ni Ginoong Velo Maxi ay isang paalala na ang pagiging matyaga at maalam sa market ang siyang susi sa tagumpay bilang crypto trader. Sa XRP ay meron po siyang malakas na potensyal, ngunit ang tamang timing at maingat na pagsusuri ng mga kaganapan ay mahalaga upang makamit ang pinakamataas na kita. Bilang isang investor, tandaan na hindi po sapat ang basta-basta pagsunod sa hype. Kailangan po ng masusing pag-aaral at pag-intindi sa market. At sa huli, ang mga pitong kaganapan na ito ay hindi lamang po nagbibigay ng gabay kung kailan ang tamang panahon para magbenta ng ating XRP holdings. Ito na rin po ay isang pagkakataon para matutunan natin kung paano maging mas responsable at strategic na crypto trader or investor. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.